is always para kay Lord. Amen. Yun bang, Lord, okay lang kahit mamatay. So, nagtitiwala ako. Magkano man maging result ng pinagdadaanong i-pray natin, di man na-meet yung expectation mo. Ang mahalaga nagtiwala ko. Yung pinakamahalaga sa natin. Kasi alam nyo kung bakit? Kasi that's a command. Jesus, the Lord. Then sa Proverbs, kumuman ko rin. Trust the Lord. John 14:1, do not let your hearts be troubled. Sabi ni Jesus, si Jesus mismo, trust in God and trust also in me. Sabi ni Jesus. Kasi wait command ni Lord. So paano pag tiwala ka kay Lord tapos wala rin nangyari? Yun yung testing. Yun yung pinaka-testing doon. Paano kung nag-pray ka naman, walang nangyari? Paano kung nakailang rebuke ka na sa pinagdadaanan mo, wala rin nangyari? Paano kung ang dami na nag-pray para sa'yo, wala rin nangyari? Paano kung nag-pray ka ng healing, walang healing na nangyari? Paano kung nag-pray ka ng breakthrough, walang breakthrough na nangyari? Tanong, mananatili pa yung pagtitiwala mo kay Lord o hindi? Kapag kasi pag na-shake mo yung pagtitiwala natin kay Lord, meaning nakatingin tayo sa result. Hindi tayo nakatingin sa pinagtitiwalaan. Kaya kahit ano pang mangyari dapat kay Lord ang tingin. Fix our eyes on Jesus. Islam talaga kay Lord. Kasi walang kabuluhan ng buhay natin. Yung buhay natin sa earth, walang kabuluhan. Nagkaroon lang ng kabuluhan, na kay Lord na tayo. And always remember that you are just a human from the dust. Na kinahabagan ni Lord. Dahil sa grace. Kaya tayo nabubuhay. Always, ito lang, sinasabi sa mga pupunta dito, always hands up. Hallelujah. Lord, wala akong kayang gawin. It's all about you. It's all about you. Kaya Lord lang talaga. Wala ka nang gagalaw, wala ka nang papakalaman. Si Lord na bahala. Parang Lord, let your will be done. Not my will, but your will be done. Pag nagsasabi tayo sa will ni Lord, nagsasabi tayo sa will ni Lord, ng totoo, hindi ka matidisappoint kahit anong maging result. Pangit o maganda ang result, no problem. Ang mahalaga sa'yo, in-express mo yung worship kay Lord, in-express mo yung pasasalamat kay Lord, in-express mo yung love mo rin kay Lord because He first loved us. Ano mahalaga din? God is not looking na marating mo yung pinag-pray. Pero gusto rin ni Lord yun. Siyempre, mag-prosper tayo. Or makaroon tayo ng breakthrough, yes. Amen. Pero yung another side, what if hindi mangyari yung pinag-pray? Will you still believe on God? Will you still trust God? Will you still serve God? Despite sa mga ganitong nangyari. Yes, God's ways is not our ways. Yun lang talaga, unawain lang natin na we are not God. God is still God kahit pa ano naging result. Hindi mawawala yun. God is still God and He deserves the glory. Kahit pa ano mangyari. Yun lang talaga. Para yung heart of submission. Okay Lord, Diyos ka naman, who am I to question you to complain? Who am I to doubt? Who am I not to believe? Not to trust? Kasi kung titingnan talaga natin ng malalim, walang sa atin eh. Walang sa atin. Exactly. It's all came from God. It's all came from God. It's all came from God. Kung pinapadaanin ka man ni Lord dyan sa mahirap na sitwasyon, ang response dapat, Lord, mahirap pero I will trust you. Lord, here I am. I just surrender. Yung laging sinasabi sa asawa ko, surrender mo lang kay Lord. Oo, nahirapan ka. Oo, nasasaktan ka kasi sobrang hirap ng daanan. Pero, ang wag na wag mo bibitawan si Lord. You're not after the result. Bonus na lang kapag sinagot ni Lord. And, ikaw, wag ka ma-disappoint kung hindi man sinagot ni Lord yung pinag-pray mo. O
huwag ka ma-discourage kung di man parang akala mo di ka naririnig ni Lord. Kahit parang akala natin silent si Lord. Darating yung time na gano'n. Parang silent si Lord. Parang walang ginagawa si Lord. So, kahit pakiramdam mo na parang walang ginagawa si Lord, gawin mo pa rin yung para kay Lord. Amen. Para kayo. Fresh yun, fresh. Hallelujah. Hallelujah. Kahit pakiramdam mo walang ginagawa si Lord, gawin mo lang na para kay Lord. Amen. Yan lang yung nagmamatter kay Lord. Kasi titin na kay Lord. Naka-worship mo lang ako pag marami kang kasama, pag masaya sa church. Yeah. Baka wino-worship mo lang ako pag may mga event na mga apoy-apoy. Come on. Sarap mag-worship, di ba? Mga masasaya. Hallelujah. May mga event tayo, gathering. Sarap pag nagsama-sama. Oo, maganda talaga. Nakakapagpalakas yun, yes. Yes. Baka wino-worship mo lang ako pagka maganda yung sitwasyon mo. Maayos yung lahat. Kapag pinapansin ka ng lahat. Pero paano pag nandun na sa point na, Lord, parang di mo ako pinapakinggan. Kasi ganun kami. Parang kami di pinapakinggan ni Lord. Ito lang. Parang di kami pinapakinggan ni Lord. Kasi dami ng prayers. Pero siya, in-encourage ko siya, praise God. Sabi ko, hindi, itiwala pa rin tayo kay Lord. Amen. Kakamit pa rin tayo kay Lord. Sabi ko sa promise, sabi ko sa kanya. Promise dapat. Hallelujah. Hallelujah. Kasi pag ina-apply niya na yung sinasabi ko sa kanya, doon ako na-encourage. Kasi nakikita ko sa kanya yung application. Wow. Times na hirap siya, nag-thank you Lord. Thank you Lord. I love you Lord. Hallelujah. Hirap na siya, magsalita, hirap na. Yung katawan bagsak na, mga ganun na. Thank you Lord. Nalumpo siya, nadulag siya. Wife ko. And then, so cancer kumalat sa buong katawan, package. Pero, katagumpayan pa rin ang tulad. Hindi dahil sa magaling kami. Hindi dahil sa influencer kami, hindi yun. Kasi nakita rin namin sa likod ng lahat ng sa likod ng camera, lahat ng yun. Parang sabi namin, nakita namin yung simplicity. Masarap mabuhay ng simple, pero mayroong ng Jesus. Amen. Amen. Okay lang. Okay lang, di kayo yumaman. Pero si Lord, siyempre, hindi siya against sa pagyaman natin. Okay, hindi kayo yumaman. Okay lang, kahit wala kang mga bagay na meron yung iba. At least meron kayong pinakamahalaga. At least meron ka ng pinakamahalaga sa lahat. Yeah. Yes, wealth is important. Yung mga material things are important. Pero ang higit na importante sa lahat si Jesus. Si Lord. Amen. Okay lang na meron kang pinaka-importante sa lahat. Yeah. Okay lang yun. Okay lang yung wala ka sa mga importante sa mundo ito. Basta meron kang pinaka-importante sa lahat. That's right. Yeah, talagang patuloy tayo kay Lord. Yun ang sabi ko, patuloy na tayo kay Lord. Ano mangyari? Kamatayan man. Sabi ng Romans chapter 8, diba? Nor death, nor life will not be able to separate us from the love of God. Mas napalapit pa siya kay Lord. Literal. Mas nalapit na kay Lord. Hallelujah. Kaya totoo, sabi ng Bible, hindi makakapagwalay kamatayan. Yes. Sakit, karamdaman, kahirapan, hindi makakapagwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kasi kapag namatay ka, na kay Lord ka, mas napalapit ka lalo kay Lord. Kala ng kaaway, ng demonyo, talo. Hindi niya alam, maraming nabuhay ang pananampalataya nung siya'y namatay. Wow. Nabuhay pananampalataya ko. Maraming na-revive. Ito yung revival na walang conference. Exactly. Exactly. Amen. Grabe. That's right. Na walang gathering. Wow. Pero na-shift yung bawat thing. Sheesh. Yes, naman. Ito yung revival na namatay na may revival. Amen. May revival. Praise God. Yes, praise you, Lord. Praise God. Kahit ako namatay. Pero yung ibang di maunawaan, alam ko ba, pagkagalingan siya nito? No. Alam ko ba,
tapat yung Diyos niya. Akala mo ba may Diyos? Mas doon tayo maniniwala na may Diyos kapag nung namatay na siya. Yes, tama po. Diba? Amen. Kasi, andun si Lord eh. Mas makakasama si Lord. Sabi nga ni Paul, it's better for me to leave this body so that I will be with the Lord forever. Mas gusto ko pang iwanan na ang katawang ito upang makasama ko ang Panginoon habang buhay. Ay, ba yung dapat? Pero, yes, we admit na hirap. Hirap, di madali. Dito parang Yeah. teaching lang na ano, na ito, ini-encourage ko yun. Pero sa likod nitong sinasabi ko, nandun yung hirap na pinagdaanan. Pero, there's no way para hindi maniwala kayo. There's no way para talikuran sa iyo. Amen. Ba, kahit ano mangyari, sige, Lord. I just believe in you. Have your way. Let your will be done. Yes, Lord. Have mercy. Ikaw lang, Lord. Worship lang. Kailan lalabas sa bibig mo, worship. Kasi alam mo naman, sinabi ni Lord kay Moses, gusto niya mapalaya yung mga Israelites sa Egypt. Sabi niya, so that my people will worship me in the wilderness. Hallelujah. Wilderness. Come on. Bakit sa dami ng place of worship, bakit sa wilderness pa? Na? Nakita niyo, sinabi ni Lord, let my people go so that they may worship me in the wilderness. Hindi yung basta lugar lang. Lugar yun ng kawalan, kahirapan, kawalan ng pag-asa, walang pagkain, walang inumin. Mainit. Na? Kasi, mga kapatid, true worship will just come out when you are in the wilderness. Amen. Then lang, lalabas yung your worship. Oo, it's good to worship God when you are happy, when everything is okay. Pero, mas pure ang worship kapag magsasabi ng thank you Lord God. Amen. That's right. God honors that. Na-honor niyo Lord. Bang kahit walang nangyayari sa pinipipray mo, nag-worship ka pa rin. Baliw ang tawag doon. Mga baliw pala sa mga to eh. Sasabihan ka ng baliw. Baliw kay Jesus. Kung yung family mo, ano, hindi ka rin kaano. Aha. Kalalit, pero wala na kay Lord. Jeez. Nakapalitin mo ano, puro Diyos pa rin kahit mahirap na pinagdadaanan. Kung mababaliw lang tayo, mabaliw na tayo sa Panginoon. Amen. Kasi mabaliw tayo sa kayamanan sa mundo nito. Mabaliw tayo sa mga nilulook up ng mga tao sa mundo nito. Yung mga temporal. Kung may kakababaliwan ka, si Lord na. Amen. Lord, wala pa rin ako kahit hindi mo sinasagot my prayers. God knows what's the best for us. Amen. Lord, mas nakakalam kasi He holds your future. Basta tatandaan lang talaga natin palagi, tatandaan lang natin. Siya ang nag-form sa'yo sa mother's womb. Siya rin may hawak ng future. He is the beginning and He is the end. He is the first and He is the last. The Alpha and Omega. Yun lang din i-declare ko. Lagi, kung nasa kang situation, Lord, you are the Alpha and Omega. The beginning and the end, the first and the last. Pag yun naunawaan natin, wala ka nang ipagre-reklamo. Yes, amen. Bakit? Naroon ka ba? Sabi ni Lord kay Job, naroon ka ba nung likhain ko ang sanlibutan? Job, naroon ka ba nung ilagay ko ang mga bituin sa langit? Nakita mo ba yan? Nandoon ka ba? Wala. Kasi He is the first and the last. Meaning, wala kang alam. Ang gagawin mo lang, trust Him. Believe in Him. Alam ni Lord ang ginagawa niya. Amen. Alam ni Lord ginagawa. Hindi mo kailangan i-instruct si Lord. Sabi ng Isaiah ulit. Who can instruct the Lord? Sino pwede mag-instruct kay Lord? Ano pwede niya gawin? Walang pwede mag-correct kay Lord. Diba? So meaning, sinasabi ni Lord kay Job, wala ka dun nung mga nangyari yun. So bakit ka ngayon nagre-reklamo? Bakit ka ngayon nagpo-question? Sabi niya kay tiwalaan na ako. Ako lang gumawa ng lahat ng yun. Parang kay din, kay Jonah, di ba? Si Lord na nag-create ng puno, yung halaman na naglilim sa kanya. Tapos nung pinatuloy ni Lord, nagalit pa si Job. Bakit ikaw ba gumawa na?
Ikaw ba nagpatubo nun? Sa mga taga-Nineveh, bakit? Ayaw niya na maligtas. Parang may mga, ano tayo, Lord, bakit? Lord, bakit? Walang ganun. Although, minsan, normal na lumalabas yan kapag nahihirapan. Pero, hopefully, maunawaan natin kagad na we just have to trust God. Kailangan trust God. Thank you, Lord. Hindi natin kailangan pang gawin komplikado yung mga bagay. Hindi na natin kailangan pang i-search sa mundo nito. Kasi wala tayong makatagpuan sa mundo nito. Hindi natin makikita sa mundo. I learned lang. Sa word lang. Yes, Lord. Thank you, Lord. Always go back to the word. Always submit to the Alpha and the Omega. Yes, Lord. Alam na niya. Diba? No, alam niya kung saan ka magalit. Alam niya kung saan ka kakantong. Alam niya. Nasa gitna tayo. Wala tayong alam sa nangyari sa nakaraan. Wala rin tayong alam sa nangyari in the future. Nasa gitna tayo. Meaning, stay ka lang dyan. Stay ka lang. Stay ka lang kayo. Stay lang kayo. Yun lang naman tayo. Sabi ko, after, kung nasa suffering kami, Lord, after this, paano kita nakilala sa suffering, hindi namin share ko. That is our God. That is Jesus. And praise God. Yun si Lord. Yun ang Panginoon. Yun yung Creator natin. There is none like Him. There is none like our God. There is none like Jesus. Wala na. Sinasabi ko lang sa inyo, mga kapatid, ano man yung piniface mo ngayon, submit to God. Amen. Submit to God's Thank you, will. Lord. Si Jesus, gano'n ang ginawa niya. Lord, pwede bang yung cup of suffering, alisin mo na lang sa akin? Kasi mahirap tao din si Jesus. Pero 100% God din siya. Sabi na, pero hindi po yung kalooban mo, kalooban mo. Nakita niyo? Hindi nakita. Napansin niyo, as a human, sabi ni Lord, ni Jesus, Panginoon, maaari niyo bang alisin yung asaro ng paghihirap na ito? Kaya natin yung nahihirapan, inamin niya na mahirap. Diba? Which is normal. Sabi niya, but not my will. Yes. Your will be done. Amen. Sabihin, walang masama, aminin mo na mahirap yung pinagdadaanan mo. Pero submit to God's will. Hallelujah. Submit to God's will. Thank you, guys. Submit. Alpha and Omega. So, kapag kilala natin si Lord kung sino siya, walang place ang doubt, walang place ang unbelief, walang place ang fear, walang place yung worry, walang place yung pagkalupok. Walang place siya. Kailangan mo lang kilalanin si Lord. Amen. Paano mo makikilala si Lord? Doon lang din naman sa wilderness. Oo nga. Nga naman. Paano mo makikilala si Lord? In the Pag nandun ka wilderness. na, kilala mo si Lord, huwag mong kalimutan kung paano mo siya nakilala habang dumadaan ka doon. Kasi yun din magiging weapon mo habang nandun ka. Si Lord, di siya magbibigay ng solution para sa future. Yeah. Yung ngayon lang. Yes. Sabi ni Lord na Matthew, di ba? Matthew chapter 6. Don't worry about tomorrow. Yeah. Kung ano yung sapat na yung problema ngayong araw. Amen. Meaning, si Lord, siya magbibigay siya ng way ngayon, yung pang ngayon lang. Yes. Para doon ka mag-trust sa Kanya. Para doon ka mag-depend sa Kanya. Diba? Kaya sabi ng prayer, the Lord's Prayer, give us this day our daily bread. Pang araw-araw. Hindi pang isang buwan. Nag-stop. Kasi Yes. pag daily, doon mo mararanasan yung grace ng Panginoon. Amen. Yeah. Ayun, na-experience namin dito. Nabanggit ko na kanina, yung na-experience namin dito, yung sinabi ni Paul na 3 times I begged the Lord na i-remove niya yung thorn of my flesh. But 3 times He answered me, my grace is sufficient for you. For my power is being revealed in your weakness. That's grace.
Minsan, hindi na ni Lord aalisin yung pinagdadaanan natin. Yun yung pinakamabigat. Yun yung naranasan namin. Minsan, hindi na aalis ni Lord yung pinagdadaanan mo. Ito, hindi na siya pinagdadaanan mo. Pero, isusustain ka ni Lord ng grace niya. Kasi doon mapopurify ka. Kami, sabi namin, dapat nag-mission kami. Pero nandito kami sa hospital. Naghihirap kami. So, sabi namin, okay, thank you Lord kasi dito ka naman namin mas nakikilala. Diba? Masaya, magandang gawin yung mga bagay sa labas. Malaya kang gawin yung mga bagay-bagay. Masarap sa pakaramdam, diba? Lumalaya ka. Pero pag nilagay ka ni Lord sa isolation place, dapat doon mo mas maramdaman na sinasamahan ka ni Lord. Dapat doon mo mas maramdaman na tinuturuan ka ni Lord. Ina-humble down ka ni Lord. Yun ang purpose Lord, i-humble down. Unti-unting i-remove niya yung mga bagay na hindi na mahalaga sa buhay mo. Yung pruning, unti-unting ikakat ni Lord. Kasi naranasan namin yung ganito. Sabi namin na we gave up give up namin yung business. Na-realize kasi namin na si Lord na talaga. Hindi ko sinasabi huwag kayo mag-business ha. Hindi ko sinasabi huwag kayo mag-trabaho. Do it. Pero mas ibigay natin yung buong sa Panginoon. Ibigay natin yung buong puso natin kay Lord. Kasi yun yung pagdating natin sa heaven, pagharap natin kay Lord, let's say, pagharap natin kay Lord, pinaka-goal, marinig yung well done, my good and faithful servant. Sabi ni Lord, those who remain faithful until the end will be saved. Hindi sinabing those who remain until the end. Kasi maraming nag-i-stay kay Lord, pero hindi na faithful. Madali yung mag-stay ka Lord actually. Mag-church ka, magbasa ka ng Bible, pero hindi ka na faithful. Madali kasi minsan naging responsibility na lang, naging habit na lang. Pero the encounter, yung mahalaga doon yung encounter mo kay Lord. Na ma-encounter mo siya. Kami, sa totoo lang, nawalan na kami ng time to read the Bible. Bakit? Sobrang pinagdaanan. Pero the grace ni Lord. Doon mararanasan yung grace ni Lord. Kasi laging attention sa Kanya kasi kailangan ng special care. Yung time kasi sobrang hirap. Pero nandun yung sinustain ni Lord yung grace niya. Yung sabi, huwag kayo magbasa ng Bible. Magbabasa tayo. Pero pag dumating sa situation na para bang gusto mo magbasa pero di mo magawa kasi may finiface ka na battle. Doon na marireceive mo yung grace ni Lord na tawag. Na hindi dahil nagbasa ka, hindi dahil may grace ang Panginoon. Kaya bago pa man dumating yung mga challenges na mabibigat sa buhay natin, dapat prepared, dapat founded, dapat ilapit natin talungan sa sarili natin. May love tayo kay Lord. I-desire pa natin sa Lord. Ngayon, kung meron mong prayer na pinakamaganda sa lahat ng prayer, yun yung Lord, help me to love you because you first loved me. Kasi di man tayo marunong magmahal kay Lord. Siya ang unang nagmahal eh. That's why magiging prayer natin, Lord, help me to love you more every day. Yun lang, every day. Desire kay Lord. Kasi yung desire na nakakapag-please kay Lord, sinasagot ng Panginoon. As long as for the glory of Lord yan, go. Kaya sabi namin, lagi mo sabi, Lord, for your glory, for the sake of your name, gawin mo lang, Lord, anong gusto mo gawin sa buhay ko, sa buhay natin. Alam nyo, ang dami-dami ng tao sa buong mundo. Ito yung bagay na pinapahalagahan natin. Yung iba, parang puro na lang kayo, Lord. Tatandaan natin. Ito yung mga bagay na hindi kailanman mawawalan ng kabuluhan or yung hindi masasayang. Amen. Ito yung mga bagay. Pinagkakabisihan natin. Ito yung
yung mga bagay na gusto ni Lord. Kaya sabi nga ng word din ni Lord, when the Son of Man came, may makita pa kaya siyang may pananampalataya. Sa New Testament. Hindi ko na matandaan ang eksaktong verse, Bible verse. Pero nabanggit yun. Pagdating ng anak ng tao, may madatnan pa kaya siyang may pananampalataya. Bakit? So the reason why Jesus came and gave His life for us, so that we may believe on Him and we shall not perish. Kasi lahat tayo by default papunta sa impyerno. Huwag nawa nating lahat sayangin yung ginawa ni Jesus sa krus. Huwag nawa natin sayangin lahat yung ginawang sacrifice ni Jesus. That's for our salvation. Huwag tayo papayag na hindi natin makasama si Lord. Huwag tayo papayag na hindi natin marinig yung well done, my good and faithful servant. Kaya naman yung boses ng kaaway na binubulong sa atin ngayon, reject it. Reject mo lahat. Kasi lahat ng negative, hindi galing kay Lord. Magpapaniwalaan lang natin kung ano sinabi ng word ni Lord. Yun lang. Kasi yun yung truth. Kaya may voices sa'yo na nasabi, di mo kaya yan. Tinabayaan ka ni Lord. Ba't nabiligod ka pa rin? Sabi sa'yo, di na makakis family mo. Kaya habang buhay ka nang malulunod sa kasalanan, babaon sa kasalanan, hindi ka na makakalaya dyan. Huwag mong papakinggan, huwag mong papaniwalaan. Minsan naririnig mo, oo, pero huwag mong paniwalaan. Kasi ipaparinig at ipaparinig ng kaawayan. Pero you have an option to believe it or not. Ang ipapaniwalaan lang natin si Jesus, kung anong sinabi ni Lord. Kung anong word mo. Alam yun. Hindi mo tayo sabi nga kanina, hindi ko kayo kilala, sabi niyo. Pero kung napanood niyo man yung mga videos natin, praise God. Oh, by His grace lang talaga. Hindi mo tayo magkakakilala, pero ginather tayo ni Lord. Amen. Ginather tayo ng Panginoon. For what purpose? At para saan ba? To serve Him. To serve Him. Alam niyo, pagka nawawalan, kung minsan pakaramdam nyo, nawawalan kayo ng gana mag-worship kay Lord, ang lagi nyong itatatak sa isip nyo, alam nyo kung ano? Yung Diyos na meron ka, niluluhuran ng libong-libong mga anghel. Nagbabow down sila sa hari ng mga hari, sa Lord of Lords. Anong klaseng worship ang ibibigay natin sa hari na yun? Papayag ka ba na matamad-tama rin tayo ng worship? Oo, minsan, we have a flesh. Natural, normal. Makaramdam tayo ng parang walang gana. Pagod, yes, normal. Pero yung heart, hindi napapagod ko. Nakumonik kay Lord. Submit kay Lord. Just worship Him. In the middle of the storm, worship God. No matter what happened, worship God. Kasi He is King. Hindi natin minu-worship si Lord kasi mahirap ang sitwasyon. Lord, I will worship you. Parang yung word lang ba, nalalabas lang. Lord, I worship you, pero hirap na hirap ka. Pina-worship natin siya kasi we know that He is God and He is worthy. Ang kailangan na natin gawin to give glory to God. Know your purpose. Bakit ka binuhay ng Panginoon? Bakit ka binubuhay pa rin ni Lord ngayon? Bakit humihinga ka pa rin? Ito nga eh. Nagkakapunan ng hininga, nagpapasalamat pa kay Lord, glory to God. Ikaw, okay pa yung paghinga mo ngayon? Kasi tamad pa magsabihin yung thank you Lord. Sheesh. Pero nahihirapan na kayo sabihin kasi alam nga mabigat ang sitwasyon. Doon talaga minsan mahirap magpasalamat kapag mabigat ang sitwasyon. Kasi nag-aagaw yung doubt eh. Lord, wala naman ako. Lord, ano ba yung ginawa? Nag-rebuke naman ako. Lord, worship naman ako. Patugtog na ako. Ganyan. Ano ginagawa ko. Doon naman matetest yung remaining with God. Pag-remain mo kayo. Sabi na diba, remain in me.
I will remain. Manatili. Okay, Lord. Stay ka, Lord. Kung nag-worship ka na, tapos wala pa rin nangyayari, Ito pa rin. remain ka. Amen. Hindi lang mag-remain. Remain faithful to God. Manatili ka. Sabi, Pastor, kami pa po na-encourage. Praise God.